Ngayon, pagpalain mo ang bawat siya na may sakit, ikaw ang nagpagaling. Manggagamot ka. Hinayaan mo ang sakit upang mapahayag na ikaw ay manggagamot. Salamat. Purihin ang Diyos. Nawa ang banal na Espiritu ang kumilos. Pagpalain mo kami lahat. Sa pangalan ni Lord Jesus. Amen. Magsiyo po kami. Amen. Sinabi ng Panginoon na ang naghihintay sa kanyang pagbalik kailangan magbantay. Hindi niya alam kay anong oras, anong araw ang pagbalik ng Panginoon. Amen. Dahil ang mga Kristiyano ay naghintay sa pagdating ng Panginoon. Siya ang kordero. Ang physical na pagparito ng Panginoon ay nasa tatlong bagay. Una, siya ay naparito bilang anak ng tao. Tatlo siyang ministry na gagawin. At darating siya sa tatlo din na sa kanyang tatlong pagdating, nahayag siya. Una, bilang anak ng tao, propeta. Siya ay naging handog sa kasalanan. Siya ang Diyos, nahayag sa laman. Amen. Siyang karawa, maghihintay siya doon sa ibabaw ng mga ulap. Yun ang second coming. Amen. Hindi pa naganap yun. Amen. Yun ang pag-asa ng mga pinili. Amen. Ay katatlong pagdating niya sa millennium. Ano ba millennium? Paghahari ni Kristo. 1,000 taon. Ang millennium darating pagkatapos na masunog ang mundo. Maghahari si Kristo. May nagtanong sa akin, saksi ni Jehovah, anong mangyayari? Talaga ba? May bagong lupa na darating at may bagong langit na darating? Sabi ko, hindi literal, kundi kalagayan. Dahil ang mundo, eternal ito. Hindi pwedeng wasakin at papalitan. Ang Biblia nagsasabi, ang mga bagay lamang sa ibabaw at sa lupa, mga bagay, magawa ng tao ang masusunod. At magbabago ang kalagayan ng lupa dahil sa sabog mga bulkan at ang lava ay magtatabon o kakalat sa ibabaw ng lupa. Ang mataas na lupa, bababa, at ang mababa ay tataas. So magkaroon ng pagbabago ang earth surface. Kaya, sabi ko hindi literal. Ang mundo manatili yan. Kaya sinabi ang Panginoon, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ano yung pangaral? Mabuting balita sa lahat ng tao. Ano bang mabuting balita? Ang ginawa ni Kristo. Yun, ang Diyos, inibig niyang sanlibutan, kaya pinadala niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak, siya mismo yun. Nahayag sa laman. Amen. Ang Diyos nahayag sa laman ayon sa Timoteo, una Timoteo 3:16. Na ang Diyos nahayag sa laman. Ang pangalan ng Diyos hindi pa kinilala sa lumang tipan. Sa bagong tipan, ibinigay na. Kung sa lumang tipan, nakahula na. Na sinasabi sa Isaiah 9:6 na ang Diyos
maibinigay niya ang kanyang anak, ipinanganak ang isang anak na lalaki, ang pamamahala ay maging sa kanyang balita, tawagin ang kanyang pangalan, kamanga-manga, tagapagpalo, Yes. tawagin kanyang pangalan, Diyos na makapangyarihan, Amen. Diyos. Hindi siya maging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan niya lang tatawagin Amang walang hanggan, tawagin Diyos na makapangyarihan. Amen. Dahil ang Diyos walang pinagsimulan. Yes. Siya eternal. Kaya pag sinabi ng mga aral ng iba na naging Diyos lang si Kristo sa ilog ng Jordan pagkatapos siya mabautisman, yun ay maling aral. Amen. Laban siya pinahayag ng Diyos kanyang lingkod na propeta. Sapagkat wala pa si Abraham, si Kristo nandun na. Amen. Siya Diyos na. Ano sinabi ni Kristo? Wala pa si Abraham, nandun ako eh. Amen. Kaya kung sino man sa Mateo 24, sinasabi nga, ang sino mang hindi maniniwala na ako ay siya nga, mamamatay siya sa kasalanan. Ang word na ako ay siya nga, Diyos lang gumagamit niya. Yes. Wala pa si Abraham, siya na. Sabi niya mga Hudyo, wala ka pang 50, nakita mo na siya ang aming aman si Abraham. Ang sabi ni Kristo, nagalak si Abraham na ako'y makita niya. Ang araw ko nakita niya. Ang pagkakaintindi naman ng mga nakikinig na mga Hudyo, sabi, wala ka pa 50, nakita mo si Abraham na aming ama. Sabi ni Kristo, si Abraham ang nakakita sa akin. Hindi ako ang nakakita kay Abraham. Walang revelation. Sabi nga, wala ka ba? Pero sabi ni Kristo, wala pa si Abraham, andiyan ako. Ako na yun. Siya yun si Melchizedek. Oh, no. Siya yun ang Melchizedek na nakita ni Abraham, pero hindi sa gawain ng pagkapare, kundi bilang theophany body. Anak ng Diyos. Amen. Yung anak ng tao na sinasabi na theophany, kasi ang Diyos, yun ang object ng sinasamba. Yun ang theophany body. Yun ang nakita ni Abraham. Sa panahon yun, ang theophany body ay binalot ng alikabok, naging katuwang lupa at kumain kasama ni Abraham. Kaya sabi ni Kristo, nakita na ako ni Abraham. Sino siya? Siya ang Diyos. Kaya hindi pwede na si Kristo naging Diyos lang sa ilog ng Jordan. Mali na aral yun. Hindi yun revelation na binigay ng Diyos kay sa ikapitong mensahero. Amen. Yun ay interpretasyon na mali. Sapagkat naging Diyos lang ba sa doon? Sa ilog ng Jordan? Ang sagot, hindi. Kaya nga, sabi ni Kristo, ipangaral mabuting balita sa lahat ng tao na siya ay ipinanganak sa laman. Yun ang ipinanganak katawang lupa na namatay, inilibing, nabuhay muli. Kailangan ikalat yun, ipahayag yun sa buong mundo para sa kaligtasan ng tao. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. So ang mabuting gawa ng tao, hindi makapagligtas sa kanya. Ang katutom niya, ang katapatan niya sa simbahan, sa iglesia, sa pagsamba, hindi makapagligtas sa kanya. Ang makapagligtas si Kristo. Kailangan ng tao pumasok sa kaligtasan. Dahil ang Diyos nakapagligtas. Upang maligtas ang tao, pumasok sa kaligtasan. Pero kailangan sa anong paraan? Sa kanyang panampalataya. Ngunit kapag ang tao lumabas sa kaligtasan, para saan siya? Dahil sa kanyang paglabas, ang Diyos hindi bumabawi ng kaligtasan. Pag ibinigay ng kaligtasan, ayan andyan ang kaligtasan, pumasok kayo. Hindi na babawiin yun. Pero ang tao kaya pumasok, yan. Pero naman, pag lumabas ang tao sa kaligtasan, wala na siya sa kaligtasan. Kaya sabi nga, kailangan magpatuloy hanggang sa wakas. Amen. Siya ang maliligtas. Kaya, ang panahon natin, malapit na yan. Malapit na babalik ang ating Panginoon Jesus. Ayaw nga sa na-share kanina sa ating Brother Gabriel, ito mga lahat ng mga bagay, hindi ito ipinahayag para maging kaalaman lang natin, para maintindihan natin. Kundi ito ay ipinapahayag ng kaganapan.
At tayo ngayon nabubuhay sa uling panahon at ipinapakita sa atin kung ano ang nangyayari at mangyayari at kung ano ang ginagawa ng Antikristo at kung ano ang ginagawa ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia. Kaya nga, ang lahat ng pangangaral kailangan, ayon sa minsan, ito lahat ay nagpupo at tumuturo sa katapusan. Malapit ang katapusan. Katapusan ng mundo at ang katapusan ng mga hintil malapit na matapos. Rapture ang katapusan ng mga hintil. Pagkatapos ng rapture, malaking kapigatian. Yes. Yung may langis ang may Holy Ghost pagdating ni Kristo kasama sa rapture. Ang limang mangmang na dalaga, virgin yun, sleeping virgin. Ang mga dalaga, pag sabi mo dalaga, iglesia, na hindi makasalimutan. Bakit tinawag siya hindi siya makasalimutan? Dahil virgin siya, hindi siya makasalimutan. Pero wala siya langis. Hindi siya makasama sa rapture. Hallelujah. Maiwan siya sa rapture. Dadana siya ng Great Tribulation. Bakit wala siyang langis? Samantala gusto niya naman marapture. At samantala na siya naman hindi makasalimutan, virgin siya. Ang dahilan, wala siyang Holy Ghost. Anong dahilan wala siyang Holy Ghost? Dahil wala siya sa puro na mensahe. Ang mensahe na pahayag sa uling panahon, bawasan dagdagan, yun ay tuturing na wala na sa mensahe. Hallelujah. Kaya hindi pwede sabihin dalawang salita lang naman ang diferensya. Hindi. Ang mensahe nagsasabi kailangan 100%. Amen. Ang Daniel, may sinasabi sa Daniel 9, 26-27, na ang prinsipi ng mga tao na darating ay kanyang sisirain ang sanktuaryo. Sino ang prinsipi niyo? Kailan mangyayari? Siyempre nga, diretsuhin ko total mamaya, malaman din natin yan, sa mensahe, ang prinsipi ng mga tao ay ang pagpapasarong. Ang tawag sa kanya, Antikristo. Sabi, demonyo, hindi, Antikristo. Ba't tinawag sa Antikristo? Dahil si Kristo salita. Ang Pope ay laban sa salita. Pag laban sa salita, ang tawag Antikristo. Na mag-control sa buong mundo, sa malaking kapigatian. At ito rin ang gagamitin ni Satanas upang usigin ang mga Kristiyanong maiwan sa rapture. Usigin ang mga Hudyo. May pabasa ko dito. Amen. Number 2. But the expression midst of the weeks seems to be applied only to the Antichrist, the wedding supper. For the 3.5 years, the Antichrist finish up his reign. Dahil lang, mayroong salo-salo na kasalan. Sa mga Hudyo, ang salo-salo ng kasalan, may salo-salo. Amen. Hindi pa dumating ang seremonya ng kasal, may salo-salo na. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, may salo-salo muli. So, 2 beses. Ang unang salo-salo ay sa ating panahon. Yung sinasabi na inihanda na ang mga matatabang baka, matatabang mga hayop, piyatay para sa salo-salo ng kasalan. Ito na ating panahon. Nung pagdating ng rapture, seremonya ng kasal yun. Pagkatapos ng seremonya ng kasalan,
Salo-salo ulit ng kasalan. Pero doon sa langit yun. Ilang taon ang salo-salo ng kasalan sa langit? Ang sagot, 3 taon at kalahati. Amen. Yes, sir? The whole world, the Antichrist finish up his reign. The whole world Dali lang. is Dali lang, destroyed. dali lang. Tatapusin ng Antikristo. Ano daw, brother? His Dati? reign. Okay. Matatapos ang pagpapari ng Antikristo sa pagkatapos ng 3 taon at kalahati. Sa mga tuwid, pagkatapos ng 3 taon kalahati ng kanyang paghahari, ang buong mundo masusunod na. Amen. Anong kasunod? Sa ano para masunod? Gera, Armageddon. Anong kasunod? Sa sabog mga bulkan. Ano ang masusunod na panahon? Millennium. Kaya, kailangan masunog ang mundo para maging malinis ang panahon ng millennium. Sige, brother. Next naman. Dito ka na. The whole world is destroyed. Rana? Why not? Okay. Ano ang magwawasak, sisira sa buong mundo? Gera Armageddon. Gera Armageddon will destroy will destroy all things. Lahat. Tao. Yun sasabi sa Revelation chapter 7 na may isang anghel. Pinigilan niya ng 4 na anghel. Anghel ng destruction. Na ito ang nagkukontrol sa hangin. Hangin, gera, destruction. Sinabi ng Panginoon, yung anghel na umahon mula sa sikatan ng araw, pigilan ang hangin. Yun ang gera na huwag umihip. Yung anghel na yun, si Kristo yun. Sa araw ng Iglesia ni Kristo, si Manalo daw yun. Ano ang kapangyarihan ni Manalo para pigilin niya ang 4 na anghel na upang huwag magera? Si Kristo yun. Sumigaw. Oops! Huwag muna wasakin ang mga tao. Mundo, dagat, kahoy. Dahil kailangan matatakan. Sa kanilang loob, ang mga alipin ng Diyos. Glory. Kailan mangyayari ang tatakan? Ang sagot sa malaking kapigatian. Sinong tatakan? Ayon sa verse 4, Revelation 7:4, 144,000. Mga ano sila? Mga tribu sa lahi ni Jacob. So si Jacob, Israel yun. So mga Hudyo yun. Walang isang manghintil ang makasama sa 144,000. Ano ang tatak? Holy Ghost baptism. Sa atin, ano ang tatak? Holy Ghost baptism pa rin. Glory. Ano sa kanila? Holy Ghost baptism. Bakit dumating sa atin ang bautismo ng Holy Ghost? Dahil sumampalataya tayo sa mensahe. Buong mensahe na pahayag sa ating panahon. Bakit naman dumating o darating ang Holy Ghost baptism sa mga Hudyo? Dahil sila'y sumampalataya sa ipinangaral ng 2 propeta. Moses at Elias. Sino ang pinangaral? Si Kristo. Yun ang pangaral sa niya. Ang kanyang paniniwala sa bawat mensahe na dala ng 2 propeta, yun ang naging dahilan. Bakit tumanggap sila ng Holy Ghost baptism? Kaya bakit itong 5 dalaga, mga hintil na mga iglesia, nang hindi naman sila namumuhay na makasalimutan. Hindi sumasali sa kalimutan. Bakit wala silang labis? Ang sagot, dahil hindi sila manampalatayanin sa bawat mensahe na pahayag sa ating panahon.
kailangan pala tanggapin ang buong mensahe. Walang bawas, walang dagdag, walang halo. Yun dahilan, wala silang Holy Ghost. Pero itong 144,000, sa malaking kapigatian, tatanggap sila ng tatak sa ng loob. Ano yun? Holy Ghost baptism. Dahil tinanggap nila ang mensahe. Ang Holy Ghost, nasa kasama yung mensahe. Dahil sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay sa kanyang salita, ang Diyos ay sa kanyang salita. Kaya ang Holy Ghost, yun ang Diyos na nasa kanyang salita. Kung may mensahe, may Holy Ghost sa pamagitan ng bautismo. Kaya, ano ang mangyari nito? Si Brother Wilson? Number 2. But the expression midst of the weeks seems to be applied only to the Antichrist, breaking his covenant. Okay, dahil na lang. Dito sa 5 tayo, sa 5. Midst of this 3.5 years, he Okay. breaks his covenant. Sino? Sabi na sa pagkatapos ng 3 taon at kalahati. He breaks, sino? He. Ang Antikristo. May 7 taon siya natipan, agreement sa mga Hudyo. Sa panahon yun, magulo ang buong mundo. Gira dito, gira doon, gira dito, gira doon. O ito, ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Ito'y hinahungaw na naman ng gira. Na maririnig. O iba-iba ng mga bansa, laban sa bansa, karya, laban sa karya. Ano ito? Sabi sa mensahe, ito lahat tutungo na sa gera Armageddon. Ano mangyari dito? Brother, Nelson. As soon as he gets the thing wrapped up, gets the money of the Jews tied up. Sige? Okay. Underline. Magkakaroon ng katipan, agreement, ampok, papa ito, Antikristo. Pag sabi mo Antikristo, hindi demonyo, kundi laban sa salita. Dahil si Kristo ay salita. Ang gagawin nito ng Pope, siya ang prinsipe ng mga tao, ang tinutukoy, siya ang pinaka-leader ng Romano Katoliko. Gagawa siya ng tipan 7 taon sa Israel. Dahil magulo, siya gagawa ng tipan na sila ay payapa. Tahimik lang sila. May kapayapaan sila. Kasama ang Israel. Pero, ang plano ng Antikristo, kukunin niya ang lahat ng gold kayamanan ng mga Hudyo upang makontrol niya ang buong mundo. Habang may kakompetensya siya sa gold, hindi makontrol ng Antikristo ang buong mundo. Kaya ang plano niya, aagawin niya, kukunin niya lahat ng maginto ng mga Hudyo. At makukuha nito sa loob lang ng 3 taon at kalahati. Kaya, pagkatapos na makuha niya, ipahinto niya ang kanyang tipan, hindi tutuloy. Sana 7 years, pero hindi matutuloy dahil nakuha niya ang kayamanan dito ng mga Hudyo sa 3 taon at kalahati lang. Kaya ipahinto niya ng tipan. Pero pagpahinto niya, si Brother Gerson na. Ano number? Number 5 ito. Tapos. Ha? Tapos lang, hindi pa siguro. You was more fine. Gets the money of the Jews tied up. Wala na? Oh. Okay. So, makuha yan na. Pag makuha yan doon na makontrol ang buong mundo, panahon na malaking kapigatian. Wala makabili, wala makapagtinda, pagutuman ng mga tao para mamatay sa gutom. Ang sino mang hindi tatanggap ng tatak ng hayop. Amen. Sino ang hayop na tutukoy? Ang hayop hindi halimaw. Ang basay mahanap dito kapangyarihan. Sino yun? Ampok. Kailan tanggapin ng tao ang
ang Pope, ang aral ng Papa ng Romano Katoliko, kung hindi niya tatanggapin, hindi siya makatinda, hindi siya makabili, patay. Pero, rapture na yun. Amen. Tapos ng rapture, Amen. Great Tribulation, maiiwan ang mga Kristiyano na walang Holy Ghost. Amen. Ang Holy Ghost sumasama lamang sa kanyang mensahe. Hindi siya ang Diyos, hindi siya ang Holy Ghost, hindi sumasama sa tao. Tandaan natin. Ang Holy Ghost hindi sumasama sa tao. Ang Holy Ghost sumasama sa inyong salita. Kung ang salita sa tao, siyang may Holy Ghost. Dahil sa salita. O sige, brother, number 4. Now when he gets the money all under control, Oh, lahat ng money sa ilalim ng pamamahala, kultur ng Antikristo. See? then he'll break this covenant with the Jews. Oh, ipahinto niya na ang entipan sa mga Hudyo. So, sa halip na 7 years, 1.5 years lang. See? As Daniel said here, would do it. Tutukoy ng Daniel ay ang Daniel 9:27. Nang 3 taon kalahati, pinangaral ni Kristo sa kanyang first coming. Pagkatapos, pinatay siya sa krus. Inandog ang kanyang katawang lupa. At doon nahinto rin ang panahon ng mga Hudyo. Nang pinatay siya, doon pumasok ang panahon ng mga Hintil. So mga Hintil talaga, hindi kasama sa tipan ng 70 weeks ng Diyos kay Gabriel o kay Daniel. Pumasok lang ang mga Hintil sa panahon na ipinako si Kristo. Tinanggihan si Kristo ng mga Hudyo. Nang tagyan niya, ang mabuting balita, dinala sa Hintil. Kaya ang mga Hudyo nawalan ng mabuting balita. Nawalan sila ng biyaya. Dahil ang biyaya, dinala sa mga Hintil. Ang biyaya ng Diyos, ng kaligtasan, sa mga Hintil hanggang rapture lang. Pagkatapos ng rapture, ang biyaya ibalik sa mga Hudyo. Pagbalik sa mga Hudyo, tapos ng rapture. Great Tribulation na. So ang biyaya ibalik sa mga Hudyo sa panahon ng malaking kapigatian. Doon magkukontrol ang Antikristo sa buong mundo. Kaya ang mga maiwan, talagang, pag sabi ko maiwan, ang sasabi namin siya na maiwan, hindi lahat na maiwan tao. Ang mga tao na hindi mapapasakop sa Pope, patay. Hindi makabili. Pero pag pumasakop naman siya, may tatakta na siya ng hayop. Mamamatay siya. Simper ng tungo. Si Brian Anderson. Number 4. Sige. Number 4. In the midst of the last half of the 70 weeks of Daniel, Ang last half, ang natira, natipan sa Israel kasi nabahagi ito eh. Ang unang katapusan na bahagi, 1 linggo, 1 week. 1 week, 7 years. Amen. Ang 7 days, 7 years, ang tumbas noon. Ang 3 taon kalahati, tinapos ni Kristo. So last, yung natira, 3 taon kalahati pa. Na ang gaganap nito ay ang 2 propeta. Pero sa malaking kapigatian nito. Kaya, kontrolin na ng Antikristo ang buong mundo. Kawawa maiwan. Kawawa ang foolish virgin, kawawa sleeping virgins, kawawa mga Kristiyano na maiwan. At ang mga Hudyo. Digmain ng Pope ang mga naiwan na iglesia. Digmain ng Pope ang Israelita. Lahat kapwa mapagtagumpayan. Amen. Si Brother Nelson. then brother, what will he do? Brother, ano gawin natin? See? He'll have
all of the world trade and commerce. O lahat ng mga trade ng yung paninda at mga komersyo. See? Pact with the world. Okay? Nandun sa mundo yun. See? Because he'll hold the wealth of the world Dahil sino he? Antichrist, di po? completely. Siya may hawak ng lahat ng kayamanan completely. Lahat din doon sa hapon. Sige? During that time, the good prophets will Ayun, rise. sa panahon yun, isasabi dalawang propeta Will rise on the sea. ipadala sila sa panahon yan. Sige? All Kadakan. the 144,000. Para tawagin ang 144,000. Sige? Then, the mark of the beast. Tapos ano? Ang tasak ng hayop. 666. Sige? Revelation 13 will set in. 13, verse 17. Basahin mo, brother. Revelation 16. KC. Verse 17. Ah. Agon nga wala sing sala makabakaw Sige. bukod makabaligya luwas kun siya may patin nga amo ang ngalan sang sapat ukon ang numero sa ngalan sini. O sabi mo sapat, hindi talaga na hayop, kundi kapangyarihan. Kapag tinanggap ang paniniwala ng Papa, ng Romano Katoliko, may numero na siya, may tatak na, 666. Kapag hindi mo tinanggap, patay ka sa gutom. Kaya ngayon pa lang, ipinapalam sa atin ito, na kailangan ang tiyang mo, bigsan mo. Na hindi ka maglilingkod, pantay sa iyong tiyan. Unahin mo Diyos. May laman o wala ang tiyan. Amen. Mahirap o wala, may kabaw wala. Unahin mo Diyos. Bahala sa Lord sa kailangan natin. Jehovah Jireh siya, supplier, provider. Amen. Siya brother, next. Next na bro. Wala na? Comes ang fourth? Meron pa? Sige. Then, he'll hold, because he holds all the commerce, trade, everything of the world. Then, what will take place? Ano? Seal it, bro. Mark of the beast, Jacob. Wala na. Oh, Tapos wala na. no man, Naman doon. buy or sell. Wala magkatao lang ka magkabili daw. Makabili. Tapos, Okay. So, nakita natin kung ano ang plano ng Antikristo. Kailangan, ngayon pa lang, pag-isipan natin. Ito, Amen. 27 ba? 27. 97? 27. Okay. then at the return of the church and the bride, Dahil lang, may rapture. Tapos, ng 3 taong karate, gira. Armageddon. Pagkatapos, ng gira Armageddon, malis na mundo, millennium na, babalik ang iglesyang nobya na may rapture balik sa mundo. Hindi na siya, pati si Kristo. Yun ang third coming ni Kristo. Sa millennium. Sige. Dali lang. May dami sinasabi, fourth coming, dapat. Wala na ka-apat na pagdating ni Kristo. Sa demonyo yun. Hanggang ikatatlong pagdating lang. Una, namatay sa cross. Ikalawa, rapture. Ikatatlo, millennium. Sige, Amen. brother. then, the bride and Christ shall walk out upon their ashes in the millennium. Si kanino abo? Abo ng mga masasama. Kailan? Sa millennium. Sige. When the earth is purified by fire, Kung hindi malinis na ang lupa sa pamagitan ng apoy. Sige. and there they shall reign. At sila'y maghahari. And the heathens that's never heard the gospel shall Dali be lang ang mga pagano na hindi nakarinig ng mabuting balita. Kaya kailangan ipangaral ang mabuting balita. Ang pagano na hindi nakarinig ng mabuting balita, sabi, shall
be raised Ibabangon. in that time. Sa panahon ng milenyum, ibabangon ang mga hintil na hindi nakabatid ng mabuting balita na nangamatay sa bira. Amen. Walang maiiwan na buhay. Sa apoy, sa sulong, sa mundo. At sa bira, Armageddon. Kaya ang mga interpretation ng maraming hintayin na mayroon pang matitirang buhay sa sulong, sa Armageddon, mali yun. Masunog ang lahat. Mamamatay ang lahat. Ngunit, pagkatapos ng Gera Armageddon, sa panahon ng milenyum, mayroon siyang bubuhayin. Sa pagdating ni Kristo, second coming, may bubuhayin din siya. Probrado yun. Sa milenyum, may bubuhayin din siya. Sino yun? Pag-aano na hindi nakarinig ng mabuting balita. Pero righteous, matulungin. Ginagawa nila ang mga matuwid na gawa. Righteous. Kahit hindi ka kilala, bibigyan ka ng pagkain, tutulungan ka. Pero hindi nakarinig ng mabuting balita. Sinabi nga ng Panginoon sa kanyang kanan, tupa, pinakain ako. Dinalaw na ako ng may karamdaman ako. Wala akong damit, bigyan ako. Uhaw ako, bigyan ko ng tubig. Sabi niya, kailan? At sino sila? Sabi niya, Minsay, sila ang mga righteous. Na mga pagano na hindi nakarinig sa mabuting balita. Amen. Bubuhayin din sila sa milenyum. Bakit, brother? Worship? See? Bakit? And the sons of God will be Hindi. manifested. Sabi niya, worship, sabi sa ano? Ang mga During day, Ah. worship. never heard the gospel shall be raised in that time. Bakit? Ang next name. Oh, benso, Eh. benso. And the sons of God will be manifested. Sige, benso pa. He's got to have something, and they ruled and reigned with Christ. Sino ang mag-rule sa buong mundo sa mga panahon ng milenyum? Si Kristo at ang Iglesia Nobya. Sige. A rod of iron, the nations, then the manifested sons of God with the authority, just like he had when he was here. There will come the millennium in that reign. Okay, na maghari. So, bakit bubuhayin ang mga pagano? Para pagalingan. Kailan sila bubuhayin? Diyan sa panahon ng milenyum, hindi pagkatapos ng milenyum. Tatlo kasi. Una, pagdating ni Kristo, siyang kami. Dalawa, milenyum. Ano pa? Pagkatapos ng milenyum, may bubuhayin din siya. Sige, brother, tapos na yan. Okay. Number 1. Tapos na ito. Sige, brother. Number 1. Oh. Pure, unadulterated. Your. Pag sinabing your, Pure. pure. Pag sinabing pure, sino? Ang Iglesia Nobya. Pure siya. Dahil ang panampalataya niya, walang bawas, walang dagdag, walang halo na aral ng tao. Kaya pure. See, Unadulterated. walang halo na mga inihalo sa Word of God. Walang bawas, walang dagdag, kumpleto na mensahe. See, Oh, hallelujah. ah. Leaving soon for the skies. Ano ito? Revelation for the sky? To the sky? For the skies. Oh. Rapture! Amen. Malapit na mangyari yun! Amen. Sige. Standing ready, think Oh. your garments washed by the water. Ang of- ating garment, ang ating panampalataya, hinugasan ng pure na salita ng Diyos, nagdudurugo na salita ng Diyos. Amen. Ano ibig sabihin? Bago na aral. Kinakay siya para sa salo-salo na kasalan before rapture. Ito ngayon,
ang ating pinagsasalo-saluhan. Amen. Pure! Amen. Ang salita ng Diyos. Glory. Nilagay ng Diyos ang kanyang buhay sa kanyang salita. Amen. Ang tumanggap ng salita, may buhay na walang hanggan. Amen. Glory. Hindi siya mabalik. Kundi sa kanyang tiyatagawa na mensahe. Amen. Amen. Kaya ang bride, hindi tumatanggap, hindi naniniwala sa mga sabi-sabi ng tao. Amen. Si brother, diretso. The word become blood. Ang salita na mensahe ito, naging dugo. The word bled for you. Ang dugo, nagbugas, ipinasagay sa atin, binos, para tayo maging malinis. Amen. Kasi, And you are washed in bleeding word. hinugasan tayo sa ano? Sa salita na nagdudugo. Sa mga tuwing, ang salita ng mensahe, sa iyo, dumudugo pa. Amen. Amen. Ito, ang bagong katay Amen. na Kristo sa ating panahon. Amen. Sige, The word bleeding. ang salita na buhos, nagdudugo. The life of God in the Ang word. buhay ng Diyos na sa kanyang salita na sa iyo. Amen. Sa mga tuwing, manatili kayo sa pure word of God upang buhay ni Kristo, ang buhay na walang hanggan, manatili sa bawat isa sa atin. Malapit na si Lord darating. Huwag niyo pabayaan yung pananampalataya. Malapit na ang malaking kapigatian. Amen. Malapit ang rapture. Amen. Kailan kayo maging matapat? Kailan nyo ibibigay kay Lord na nalabing yung buhay? Tumayo ang bawat isa. Ay, Lord. Malapit na siya babalik. Malapit na ibalik ang mensahe. O ang mabuting ang biyaya sa mga Hudyo. Malapit na ang Antikristo mag-rule sa buong mundo. Aba makapangyarihan, gawin at samahin. Yes. Ipinaalam mo sa amin ito Ay. para malaman namin ang galaw ng demonyo, Amen. ang galaw ng reliyon, at kung ano ang ginawa mo para sa amin, at kung ano ang provision na binigay mo sa amin, upang aming matakasan at ang mga bagay nito, kung anong panampalatay paaral namin kailangan taguan. Salamat God, nagpala mo kami lahat. Sa pangalan ni Lord Jesus, dalangin. Amen.